Kabanata 2851. Ang mga taong mandirigma na tulad nila ay malamang na mga insekto lamang sa paningin ni Terekos. Kaya naman, nananatili ang nakalilitong tanong. Bakit siya nakipag-usap kay Lacey? Ano ang kanyang hindi nasabi na mga sikreto? Gayunpaman, walang pakialam si Dexter sa lahat ng iyon. Sa ngayon, ang tanging focus niya ay ang pagliligtas kay Lacey. Hindi mahalaga kung si Terekos ay makapangyarihan. Kung ayaw niyang iligtas ni Dexter si Lacey, madali sana niyang tapusin ang buhay ni Dexter. Pero hindi. Marahil ay nakatali si Terekos sa mga tuntunin na pumihil sa kanya na saktan si Dexter. Kaya naman, walang dapat ikatakot si Dexter. Dexter locked eyes with Lacey and declared, "Lumabas ka, Lacey. Huwag kang padalos-dalos sa mga panlilinlang ni Terekos." Isang mahina at pinong-ngiti ang isinagot ni Lacey habang sumagot. "Dexter, bakit ang tigas ng ulo mo? Paano kung, bago pa siya makapagpatuloy, sumabad si Dexter? Kung hindi ka lalabas, papasok ako para iligtas ka." Gumawa siya ng isang hakbang pasulong. Determinadong magpatuloy. Nabalisa si Quinlan nang makita niyang papasok na si Dexter. "Hindi mo ba narinig ang sinabi ko? Hindi ka makakapasok sa daanan. Kung papasok ka, ang daanan ay masisira sa sarili. At pareho kayong mamamatay. Kung gusto mong mamatay, mangyaring sirain ang sarili sa ibang lugar. Huwag mong sasaktan si Lacey." Sumulyap si Dexter kay Quinlan na nagtataka. Anong meron sa kanya? Bakit parang nag-aalala siya sa kaligtasan ni Lacey? Nagpakita siya ng pag-aalala noong gusto kong pumasok sa parallel universe. Tinigilan pa niya akong pumasok dahil sa takot sa mga kahihinatnan nito sa buhay ni Lacey. Nagtataka ako kung mayroon siyang kaalaman sa mga nakatagong sikreto patungkol kay Lacey. Kaya naman, nagpa siya si Dexter na tanungin si Quinlan kapag nagkaroon siya ng pagkakataon. "Haharapin ko ang lahat kay Lacey kahit na kamatayan ang naghihintay sa akin. Lacey, papunta na ako." "Sige na, Dexter. Lalabas na ako. Please wag ka nang pumasok." Nagpapanik na pakiusap ni Lacey. Pagkatapos ay humakbang siya at lumabas sa parallel universe. Mabilis na bumagsak ang kanyang katawan. At si Dexter ay nagmamadaling sumugod. Nahuli siya sa kanyang mga bisig. Hinawakan niya ito ng mahigpit. Natatakot na baka mawala ulit ito kapag kumalas ito sa pagkakahawak nito. Nakahiga si Lacey sa yakap ni Dexter. Takam na ninanamnam ang matagal nang nawawalang pakiramdam ng seguridad. Tsay! Maya-maya lang ay narinig ni Dexter ang isang mabigat na buntong hininga na umalangaw-ngaw sa kanyang isipan. Ang parallel universe na dating kinaroroonan ni Quinlan at Lacey ay nagsimulang maghiwa. At nagsimulang lumitaw ang mga bitik. Nararamdaman ni Dexter ang isang mahiwagang puwersa na nagsusumikap sa parallel universe. Sumigaw si Quinlan. "Magtago ka. Sisabog ang parallel universe." Bago pa niya matapos ang pagsasalita, sumabog ang parallel universe kasunod ng isang dumadagendong na ingay. Ang shockwave ay malakas, umaagos sa lupa at nagpapakalat ng mga ulap sa likuran nito. Ang Dragon King Pit ay inilibing din sa ilalim ng agos ng mga durog na bato. Maging ang tubig dagat ay bumaril sa himpapawid, na nagdulot ng malalaking alon na umaabot ng ilang metro ang taas. Kakabutihang palad, mabilis na nag-react si Dexter at ang kanyang mga kasama, na nakahanap ng santuwaryo nang maramdaman nila ang anomalya. Dahil dito, muntik na silang nakatakas sa bigat ng pagsabog. Ngunit gayunpaman, lahat sila ay nasugatan, kabilang ang hari ng mga dragon, Quinlan, at Dexter. "Damn it, tinadyakan ni Soulwolf ang kanyang paa at nagmura. Bakit napakalakas ng pagsabog? Ramdam ko ang buong katawan ko sa bingit ng pagkabasag." Mapait na ngumiti si Quinlan at sumagot. Ang epekto ng pagkawasak ng parallel universe ay mas malakas kaysa sa isang mapanirang sarili na celestial o demon class warriors. Isipin ang iyong sarili na napakaswerteng nakaligtas. Si Soulwolf at ang iba pa ay nabigla sa laki ng paninira na kanilang nasaksihan. Kung gagamit tayo ng parallel universe para puksain ang ating mga kaaway, mapapawi ba natin sila sa isang iglap? Talagang,
Tumango si Quinlan at idinagdag. Gayunpaman, mayroong dalawang maliliit na komplikasyon. Ano ito? Kung maaari nating gamitin ang kapangyarihan ng parallel universe explosions upang lipulin ang ating mga kalaban. Bakit natin ipagsapalaran ang ating sariling buhay sa pamamagitan ng direktang paghaharap? Una, kailangan mong magkaroon ng parallel universe. Pangalawa, kailangan mong taglayin ang kapangyarihan para durugan ang universo. Kabanata 2852. Ang tugon ni Quinlan ay nagpatulala sa Soul Wolf. Nagbubuga siya ng kalokohan. Saan ako dapat makahanap ng isang parallel na universo? Pabayaan mag-isa na magkaroon ng mga kapangyarihan upang sumabog ito. Sa sandaling iyon, sumabad si Dexter. May narinig ba kayong buntong hininga ngayon? Ang iba naman ay nagpalitan ng nagtatakang tingin. Anong buntong hininga? Patuloy ni Dexter. Wala ka bang narinig na buntong hininga sa iyong isipan bago pa man sumabog ang parallel universe? Isang buntong hininga na nagdadala ng pagkabigo. Napailing ang lahat. Hindi namin ginawa. Nahulog sa malalim na pagmumuni-muni si Dexter. Ang kanyang heightened sixth sense ay nagsabi sa kanya na ang buntong hininga ay nagmula kay Terekos. Bakit siya magbubuntong hininga? At bakit ako lang ang nakarinig? Halatang disappointed siya sa mga kinikilos ko. Pero bakit siya disappointed? Hindi mabilang na mga tanong ang umiikot sa isip ni Dexter. Oh well, walang saysay na pag-isipan ito. Mahirap para sa akin na intindihin ang mga iniisip ng isang mabigat na nilalang tulad ni Terekos. Dahil hindi niya ako sinaktan. Dapat mayroong ilang mga patakaran na pumipigil sa kanyang mga aksyon. Kung hindi niya ako kayang saktan, bakit ko pa siya aalalahanan? Puno ng pagsisisi si Dexter habang nakatitig kay Lacey na nakayakap sa kanya. I'm sorry. Bulong niya. I came to rescue you so late. And you've suffered. Inabot ni Lacey ang mga nakakunot na kilay ng lalaki. Dexter, huwag kang sumimangot. Makukulubot ka. Lumapit si Soul Wolf at ang iba pa para kausapin si Lacey. Na nakangiti mula tenga hanggang tainga. Lacey, nabalitaan namin na mas magaling ka sa paggawa ng roasted chicken. Gusto naming matikman ito balang araw. Oo, Lacey, nasusuka na tayo sa pinakuloang karne. Hindi ko mapigil ang isipin ang tungkol sa roasted chicken ngayon. Quinlan said with a solemn expression. Sana maalala mo na ako ang nagprotekta sa iyo noong tayo ay nasa parallel universe. Lacey, ako ang dahilan kung bakit ka nabubuhay. Nangako kang gagawin ang iyong masarap na inihaw na manok para sa tuwing hinahangad ko ito. Masisiyahan lang sila kapag mayroon akong higit sa kaya kong tapusin. Ang nagulat na tingin ni Dexter ay bumaling kay Quinlan habang iniisip niya kung ang pag-aalala ni Quinlan para kay Lacey ay nagmumula sa kanyang takot na makatagpo ito ng hindi napapanahong kamatayan. Kaya inaalis niya ang kagalakan sa paglamon ng inihaw na manok. Ito ay tila isang makatwirang paliwanag. Napaka-glutton ni Quinlan. Inis na sinabi ng hari ng mga dragons. Kayong mga tao at ang inyong walang humpay na daldal. Oras na para isagawa ang plano natin. Bumalik sa atensyon si Dexter at ang iba pa. Magsimula na tayo. Sa isang mabilis na pagpitik ng buntot nito. Walang kahirap-hirap na binuksan ng King of Dragons ang isang spatial passage. Na nakakagulat na matibay at tumagos sa sinaunang sektor. Si Soul Wolf at ang iba ay namangha. Ang hari ng mga dragon ay tunay na nabuhay hanggang sa katayuan nito bilang pinuno ng Theas Island. Ang kapangyarihan nito ay kakilakilabot. Walang kahirap-hirap na napunit ang tela ng espasyo at lumilikha ng isang spatial na daanan. Ang mga mata ni Soul Wolf ay nakatuon sa maringal na buntot ng King of Dragons. Ang kanyang isip ay natupok ng isang malakas na halo ng Sindek at Pananabik. Ang isang sandata na nilagyan ng esensya ng sukat ng King of Dragons ay gagawin siyang halos hindi magagapi. Tila naramdaman ang kapangahasan ng iniisip ni Soul Wolf. Ang hari ng mga dragon ay lumingon at sumulyap sa kanya. Bumisi ito at sinabing, "You've got quite the nerve to think of taking advantage of me." Bumilis ang tibok ng puso ni Soul Wolf. Maghintay ka, don't tell me kaya mo. Bago niya matapos ang kanyang pangungusap.
Ang hari ng mga dragon ay nagpakawala ng isang malakas na bumahing na kasing lakas ng isang buhawi. Ang sobrang lakas ng pagbahin ay sapat na upang magpadala sa Soul Wolf na humahampas sa hangin. Tama. Nababasa ko ang iyong iniisip. Tapat na sa chit-chat. Naiinip na sabi ng King of Dragons. Kaya kung mapanatili itong matatag na spatial passage sa loob ng 10 minuto. Bilasan mo at tumawid ka. Lihim na namangha si Dexter sa kapangyarihan ng Hari ng Dragon. Ang spatial passage na ginawa niya gamit ang Dragon King Sword ay maaari lamang tumagal ng halos 1 minuto. Gayunpaman, sa isang casual na pagpitik ng buntot nito, ang Off-Dragons ay may kakayahang gumawa ng daanan na maaaring tumagal ng 10 minuto. Itinampok nito ang matinding pagkakaiba sa pagitan ng kapangyarihan ni Dexter at ng King of Dragons. Ito ay isang mapagpakumbabang paalala na si Dexter ay may malaking puwang para sa paglago at pagpapabuti. Kabanata 2853. Pumasok ang grupo sa spatial passage. Maingat na tanong ni Soul Wolf. Kumusta ang kaugnayan mo sa King of Dragons? Dexter, hindi mo ba mahuhulaan? Sagot ng lalaki. Bagaman ang mga alaala ni Fortuna ay bahagyang naibalik. Ang kapangyarihan nito ay hindi pagganap na nakabawi. Hindi nito kayang harapin ang maraming primordial beast at Theas ng sabay-sabay. Dahil si Theas ay ang ating karaniwang kaaway. Nagkaroon ako ng kasunduan sa Fortuna na magsanib puwersa upang magtakda ng isang bitag. Kami hinikayat si Theas at ang mga primordial na hayop sa locasyong ito para sabay nating maalis ang mga ito. Biglang natauhan si Ares, kaya, noong sinabihan tayo ng King of Dragons na pumunta sa Dragon King Pit. Ito ay talagang isang mensahe para kay Theas at sa iba pa. Gusto nitong akitin sila rito. Tama iyan. Tumanggo si Dexter. Paano ang iyong Dragon King Sword? Tanong ni Soul Wolf. Lihim na ginawa ito ng hari ng mga dragon para sa akin. Ang lahat ay namangha sa gayong paghahayag. Hindi nagtagal. Nakarating na sila sa dulo ng spatial passage. Bumukas ito ng direkta sa itaas kung saan nakaposisyon si Theas at ang kanyang mga tagasunod. Gayunpaman, nanatiling nakakalimutan nila ang pagkakaroon ng spatial passage pati na rin ang presensya ni Dexter at ng kanyang mga kasama. Pinagmasdan ni Dexter ang mga tao hanggang sa mapunta ang tingin niya kina Warren, Carter, at Erebus. I didn't expect these three to be here. Mukhang nakipagsanib puwersa na sila ni Theas o sumuko na sa kanya. Pero bakit hindi ko makita si Theas? Napaisip siya ng malakas. Bukod sa 3 individual, walang ibang naroroon. Pumunat ang noo ni Quinlan at nagtanong. Dexter, may kambal ka bang kapatid? Tawagin mo akong Master. Pagtatama ni Dexter sa kanya. Nag-alinlangan si Quinlan bago nagpatuloy. Well, Master. Hindi. Ang tinutukoy mo ba ay ang taong may kakaibang pagkakahawig sa akin? Tumanggo si Quinlan. Oo, yung kamukha mo. Siya ay talagang isang anino lamang na nahiwalay sa aking katawan. Paliwanag ni Dexter. Kung hindi ako nagkakamali, ito ay dapat ay gawa ng Netherworld. Noon pa man, ang galing nila sa shadow techniques. Tama ka. Paninindigan ni Dexter. Quinlan. Nagulat ako na alam mo ang tungkol sa kanila. Mukhang matagal na silang umiral. Haha. Umalaklak si Quinlan at nanunuya. Binata, ikaw ay walang alam. Bago siya makapagpatuloy, sumabad si Dexter. Tawagin mo akong Master. Maaari ba tayong magkaroon ng maayos na pag-uusap? Dapat hindi ko muna siya kinausap. Kapag titiis sa kahihiyan. At ubili na sinabi ni Quinlan. Guro. Noong sinaunang panahon, 4 na pangunahing tribo ang umiral. Ang mga Diyos, mga tao, ang tribo ng Mount Kosh, at ang Netherworlds. Sa panahon nito, Prime. Ang Netherworlds ay kapantay ng mga tao. So, syempre, matagal nang umiral ang Netherworld. Natigilan si Dexter sa revelasyon. Bagamat alam niya na ang Netherworld ay may mahabang kasaysayan at nagtataglay ng mabigat na kapangyarihan. Hindi niya inaasahan na sila ay sapat na malakas upang tumayong pantay sa mga tao. Maaaring minamaliit ko ang Netherworld sa lahat ng ito.
Inilibot ni Dexter ang paligid at walang ibang nakita kundi sina Carter, Erebus, at Warren. Nasaan si T.S.? Bakit wala siya? Umunat ang noo ni Dexter. Quinlan. Ano ang hitsura ni T.S.? Tao ba siya o isang primordial beast? Minsan lang nakipag-interact si Dexter kay T.S. nang kinidnap ng huli si Lacey. Sa enkwentro na iyon, lumitaw si T.S. bilang isang malaking kamay. At hindi pa nakita ni Dexter ang kanyang mukha. Sumagot si Quinlan. Siyempre, lumilitaw siya sa anyo ng tao. Pero 3 tao lang ang naroroon. At walang bakas ng T.S. Sandali lang. May kakaiba kay Warren. Sabi ni Dexter. Sa malapitang pagmamasid, napagtanto niya na ang kilos at kilos ni Warren ay iba sa dati. Nagkaroon ng bagong tuklas na hangin ng pagmamataas at awtoridad sa kanyang mga kilos at pananalita. Kabanata 2854. Si Carter at Erebus ay nagpakitang masunurin kay Warren. Bukod dito, naglabas siya ng kakaibang aura. Sa sandaling iyon, kinumpirma ni Dexter ang kanyang hinala na malamang na sinapian ni T.S. si Warren. Walang pag-aaksaya ng 1 segundo. Nagbabala siya. Yung iba, everyone, be on high alert. Malaki ang posibilidad na si Warren ay sinapian ni T.S. We must exercise extreme caution. Sa pag-unawa sa bigat ng sitwasyon, ang grupo ay tumango bilang pagsang-ayon. Samantala, ang hari ng mga dragons ay nagsabi, maghintay ka rito sandali. Bibigyan ko sila ng kaunting sorpresa na pumukaw sa kanilang interes. Kaagad, anong klaseng sorpresa? Nakasuot ng nakakatakot na ngiti. Sumagot ang hari ng mga dragon. Makikita mo, kasabay nito, ang hari ng mga dragon ay lumukso sa pagkilos, na nagmamadali patungo sa kawen ng mga sinaunang hayop. Nakakamangha ang bilis nito. At ang kumikinang na gintong kaliskis nito ay parang kidlat. Mabilis itong lumapit sa isa sa mga primordial beast. Nakapulupot sa napakalaking katawan nito. Bago ilunsad ang sarili pabalik sa spatial passage. Ang mga galaw ng hari ng dragon ay napakabilis kaya't iilan lamang sa malapit na primordial beast ang nakapansin ng mali. Ang tanging nakikita lang nila ay isang kidlat na dumaan bago nawala ang kanilang kasama ng walang bakas. Naguguluhan. Bumulong-bulong sila sa mahinang boses. Ano ang nangyari? Saan nanggaling ang kidlat na iyon? Tapat na kaya ang lakas ng kidlat para mawala ang ating kasama ng walang bakas? Nagbibiro ka ba? Paano magiging sapat ang lakas ng kidlat para mawala ang isang malaking halimaw sa hangin? Sa tingin ko ang primordial beast ay nagpapakita ng kanyang mga kakayahan. Ito ay may kakayahang mag-transform sa kidlat at makatakas sa isang iglap. Tama ka, nakilala ko ang primordial beast na kakawala lang. It's the Lightning Panther. Walang alinlangan. Ipinagmamalaki nito ang pinakamabilis na bilis sa ating lahat. Ang mga tao ay tumigil sa pag-iisip tungkol sa bagay na iyon. Sa loob ng spatial passage, ang King of Dragons ay ngumisi ng may kasiyahan habang ang iba pang primordial beast ay hindi nag-react. Sa kabila ng hindi pa ganap na nabawi ang lakas nito. Higit pa sa kakayahan nitong harapin ang mga hanggal na nilalang na ito. Muli, ang hari ng mga dragon ay mabilis na nagbagong anyo sa kidlat at inagaw ang isa pang hayop. Nang ang isa pang primordial na hayop ay misteryosong nawala. Ang natitirang mga nilalang ay naging mas alerto. Ano ang nangyayari? Ang hayop na naglaho sa pagkakataong ito ay ang Ancient Sloth. Nakilala sa napakabagal nitong bilis. Hindi ito maaaring maging kidlat at nakatakas. The asterisk man-eat, may gulo. Talagang abnormal ang kidlat na yan. Agad na nakuha ng kaguluhan ang atensyon ni Theo. Umunat ang noo niya at nagmamadaling lumapit. Anong nangyayari? Mabilis na isinalaysay ng mga primordial beast ang bawat detalye ng nangyari kay T.S. Matapos pakinggan ang kanilang mga ulat, lalong lumalim ang pagkunot ng noo ni T.S. Kidlat. Anong kidlat? Paano nito maaagaw ang napakalaking nilalang sa ilalim ng ilong ng napakaraming primordial na hayop nang hindi nahuhuli? Lalong natakot si T.S. bago niya lubos na maunawaan ang sitwasyon. Isa pang kidlat ang kumislap sa kanyang mga mata. Sa sumunod na sandali, lumawak ng husto ang larangan ng pangitain ni T.S.
Ang primordial beast na nakasquat sa harap niya ay nawala sa isang kisap mata. Kasama ng kidlat, the asterisk man ito. Nang maramdaman niya ang napipintong panganib. Sumigaw siya, mag-ingat, mag-ingat kayong lahat. Ilabas ang inyong lakas at bumuo ng isang pananggalang na kalasag upang ipagtanggol laban sa kaaway. Ang mga primordial beast ay agad na sumunod. Nagtipon-tipon at naglabas ng kanilang enerhiya upang lumikha ng isang malakas na kalasag. Sa ganoong paraan, kahit na ang kidlat ay umatake muli, ang kalasag ay magpapabagal man lamang sa kalaban at binibigyan sila ng oras upang mag-react. At least, makikita nila ang tunay na katangian ng kidlat. Ties at ang primordial beasts ay nasa gilid. Ang kanilang mga mata ay puno ng takot habang sila ay tumingin sa paligid na kinakabahan. Sa loob ng spatial passage, ang tatlong nahuli na hayop ay ganap na nataranta. Kasama sila sa mga halimaw nang biglang lumitaw ang isang kidlat. Sa harap ng kanilang mga mata. Kabanata 2855. Nakakasilaw ang kidlat kaya pansamantala silang nabulag. Nang muli silang makakita, napunta na sila sa kakaibang kapaligirang ito. Anong sake? Anong nangyari? Paano tayo napunta sa lugar na ito? Naputol ang pag-iisip nila nang may mapansin silang paggalaw sa di kalayuan. Lumapit ang tatlong primordial beast sa pigire. Nanginginig lang sa takot nang makita nila ito. Isa itong napakalaking at kahanga-hangang sinaunang dragon na nakataas sa tatlong primordial na hayop. Kailan pa umiral ang gayong makapangyarihang nilalang sa unang halimaw? Sandali lang. Parang pamilyar ang dragon na ito. Oh, ito ang hari ng mga dragon. Ito ay tiyak na ang hari ng mga dragon. Kung ang hari ng mga dragon ang nagdala sa atin dito, tiyak na mapapahamak tayo. Tumawa ang hari ng mga dragons nang batiin sila nito sa marilag na boses. Long time no see. Ang boses nito ay napaka-caringel at may awtoridad na ang tatlong primordial na hayop ay nanginig at nakaramdam ng matinding pagnanasa na lumuhod. Gayunpaman, sa kalaunan ay nagkaroon sila ng lakas ng loob na labanan ang pagnanasang iyon. Ikaw ba ang hari ng mga dragon? Nakangiting tumango ang hari ng mga dragon. Tama, nagulat ako na tatandaan nyo pa akong tatlo. Welcome back. King of Dragons, kinakabahang sagot ng tatlong primordial beast. Tumawa ang King of Dragons. Is that a genuine welcome? Or are you three just saying that out of fear or to butter up me? Ang mga ekspresyon ng tatlong primordial beast ay agad na nagbago. Taos puso naming tinatanggap ang iyong pagbabalik. Well, then, I shall believe you three. Curious ba kayong tatlo kung bakit ako babalik this time? Nagpalitan ng nerbiyos na tingin ang tatlong primordial beast. Bakit naman? Para bawiin kung ano ang nararapat sa akin. Siyempre, tagot ng hari ng mga dragon. Ang tatlong primordial beast ay nagkatitigan sa isa't isa sa katahimikan. Alam nila na ang tinutukoy ng King of Dragons ay Thias Island. Dahil nasaksihan nila ang kapangyarihan ng King of Dragons noon. Alam nilang magiging isang piraso ng cake ang pagbawi nito sa Thias Island. Ang tatlong primordial beast ay muling nagpalitan ng tingin at tumango sa isa't isa habang sila ay nagdesisyon. Pagkatapos ay lumuhod sila sa harap ng hari ng mga dragon at sabay-sabay na sinabi. Gusto ka naming pagsilbihan at tulungan kang mabawi ang isla ng Thias. Hari ng mga dragon. Napangiti ang hari ng mga dragons. Kung nagpasakop kayong tatlo sa akin bago ko kayo dinala rito, malugod kong tinanggap ang alok ninyo. Gayunpaman, ginagawa lang ninyong tatlo ito para iligtas ang inyong mga buhay. Yay! Naalala kong nakita ko kayong tatlo na nag-aaway sa front lines. Sa panahon ng rebelyon noon. Paano ko kaya matatanggap ang mga taksil bilang mga sakop ko? Nanginig ang tatlong primordial beast ng mapagtanto nilang walang paraan para ayusin ang mga bagay ng mapayapa. Sa kabila ng labis na takot sa loob, tinubukan nilang magmukhang kalmado habang nagtatanong. Ano ang gusto mo sa amin? Hari ng mga dragons, bibigyan ko kayong lahat ng dalawang pagpipilian. Alinman sa isuko ang inyong mga spirit pill at kitilin ang inyong sariling buhay bilang penitensya. O papatayin ko kayong tatlo at inumin ang inyong mga spirit pill sa pamamagitan ng puwersa.
Ang tatlong primordial beast na nakaharap ay agad na kumulimlim. Mukhang nangyayari ang laban na ito no matter what. Sa totoo lang, I was hoping you three would choose the second option. Only by killing you three myself can I sati-ate my anger. Nakangiting sabi ng King of Dragons. Nagpakawala ng buntong hininga ang tatlong primordial beast. Tigyan na nga, sa pinagsamahan nating tatlo, baka matalo ka lang namin. Kunin mo ta. Ang mga salitang iyon ay halos hindi na lumabas sa kanilang mga bibig nang ang tatlong primordial beast ay umatake sa King of Dragons. Napakalakas ng kanilang mga pag-atake kaya't nayanig at nabasag nila ang spatial passage sa kanilang paligid. Huminga ng malalim ang King of Dragons at tinatimad silang hinampas ng buntot nito. Mabilis na sinubukan ng tatlong primordial beast na harangan ang pag-atake. Boom! 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 Nagsimula ang mga pagsabog sa sandaling nakipag-ugnayan ang tatlong primordial beast sa buntot ng King of Dragons. Hindi sila kalaban ng King of Dragons kahit na sila ay pinagsama-sama. Naikinagulat ni Dexter at ng iba pa. Ang hari ng mga dragon ay higit na makapangyarihan kaysa sa inaakala nila. Kabanata 2856. Kinailangan ni Dexter na makipagtambal kay Soul Wolf at sa iba pa para lang patayin si Minotaur ilang araw na ang nakalipas. At naging posible lamang iyon sa tulong ni Fortuna. Gayunpaman, nagawang patayin ng King of Dragons ang lahat ng tatlong primordial beast sa isang strike. Sa sandaling iyon, talagang napagtanto ni Dexter kung gaano siya kaina kumpara sa King of Dragons. Kung maaalala ko, muntik nang mapatay ni Minotaur ang hari ng mga dragon sa labanan ilang araw na ang nakalipas. Paano ito naging napakalakas ng biglaan? Hindi ako makapaniwalang nakapatay lang ito ng tatlong primordial beast ng madali. Bulong ni Soul Wolf. Iyon ay dahil ang King of Dragons ay mabilis na nakakabawi ng kanyang kapangyarihan. Ito ay nakabawi ng wala pang 1% ng kanyang kapangyarihan sa pakikipaglaban nito sa Minotaur noong isang araw. Paliwanag ni Quinlan. Gaano karaming kapangyarihan ang nabawi ngayon ng King of Dragons? Tanong ni Dexter. Mga kalahati yata. Sagot ni Quinlan. Bumilis ang tibok ng puso ng lahat ng marinig iyon. Kalahati lang. Kung ang King of Dragons ay ganoon nakalakas ngayon, hindi ba nito magagawang puksain ang lahat ng sangkatauhan ng buong lakas? Paano maaaring umiral ang isang napakalakas na nilalang sa mundong ito? Sa isang nasisiyahang ngiti sa mukha nito. Inubos ng King of Dragons ang mga spirit pills ng tatlong primordial beast bago lumipad patungo sa portal ng spatial passage at tinitigan ang mga primordial beast sa ilalim nito. Ang mga primordial beast ay nahulog sa kaguluhan matapos makita ang tatlo sa kanilang uri na nawala sa harap ng kanilang mga mata. Sa kabutihang palad, si Theus ay nasa paligid upang mapanatili ang kaayusan. Kaya ang mga primordial beast ay mabilis na huminahon at gumawa ng isang energy barrier. Huminga ng malalim ang hari ng dragons at umungol sa kanila sa isang maringal at makapangyarihang boses. Alam ba ninyong lahat kung ano ang kasalanan ninyo? Lalong kinabahan si Theus at ang mga primordial beast nang marinig nila ang boses na iyon. Sino ka? Maingat na tanong ni Theus. Inulit lang ng King of Dragons. Alam ba ninyong lahat kung ano ang kasalanan ninyo? Nag-aalalang lumunok si Theus bago nagtanong. Ano bang kasalanan natin? Lahat kayo ay inistorbo ako sa aking pagtulog. Hindi mo ba naisip na isang krimen iyon na karapat dapat sa matinding parusa? Ha? Inistorbo ka namin sa pagtulog mo. Dito ka na ba nakatira? Naguguluhang tanong ni Theus. Ang aking palasyo ay nasa ilalim mismo ng Theus Island. At ang sinaunang sektor ay ang aking silid-tulugan. Sagot ng hari ng mga dragon. Nagulat at hindi nakapagsalita ang lahat sa eksena nang marinig iyon. Ano? Nagising tayo sa mahiwagang makapangyarihang nilalang na naninirahan sa ilalim ng Theus Island. Ang sinaunang sektor na ito ang bedchamber nito. Lahat sila ay nakadama ng nagbabadyang pakiramdam ng panganib nang mapagtanto nila ang sitwasyong kinalalagyan nila. Dahil sa takot, si Theus ay likas na napaluhod at sinabing, talagang ikinalulungkot namin ang pag-istorbo sa iyo mula sa iyong pagtulog. Mangyaring parusahan kami ayon sa nakikita mong nararapat.
Ang mga primordial beast, masyadong, ay lumuhad sa harap ng hari ng mga dragon sa takot. Napangiti ang King of Dragons nang makita kung gaano kadaling lokohin sila. Paano nga ba nagtagumpay ang mga clown na ito sa kanilang paghihimagsik noon? Hoy, Quinlan! Hindi ba't medyo hindi nararapat para sa King of Dragons na gawin ito? Paano kung magising ito sa tunay na pakikitungo? I bet it would be mad if it found out that someone was impersonating it. Tanong ni Dexter. Pinunasan ni Quinlan ang malamig na pawis sa kanyang noo habang sumagot. Totoo nga na nagkamali ang hari ng mga dragon. Pero dapat ay ayos lang. Ang nilalang sa ilalim ng lupa ay nasa malalim na pagkakatulog sa lahat ng oras na ito. Pinutol siya ni Dexter. Hindi. Nagising na ito. Nakalimutan mo na ba kung paano nito naabot si Lacey sa pamamagitan ng kanyang mga panaginip? Namutla agad ang mukha ni Quinlan. Nako, hindi. Kung ganoon, dapat malaman ng nasa ilalim ng lupa na ginagaya ito ng hari ng mga dragon. Kung magagalit ito, kailangan nating putulin ang relasyon sa hari ng mga dragon. F***, bakit ang King of Dragons ay kumilos nang hindi nag-iisip? Ang King of Dragons ay tumahimik bago nagpatuloy. Ako si Terekos. Sa tingin mo ba ay mapapawi ito ng paghingi ng tawad? Ha? Terekos. Sandaling natigilan si Thea sa pagkalito bago napagtanto kung ano ang ibig sabihin ng pangalang iyon. Kabanata 2857. Yan ba ang pangalan ng misteryosong nilalang sa ilalim ng lupa? Bakit hindi ko pa narinig ang pangalang iyon? Ano ang kaya ng Terekos? Hindi. Wala akong oras para isipin iyon ngayon. Dahil doon sa isip, maingat na nagtanong si Thies. Ano ang ibig mong sabihin? Master Terekos, ako ay nagugutom pagkatapos matulog sa loob ng 10,000 taon. Mag-alay ng 10 primordial beast bilang pagkain. Tagot ng hari ng dragons. Kinilig si Thies at ang mga primordial beast nang marinig iyon. Ano? Ito ay natutulog sa loob ng 10,000 taon. Ibig sabihin matagal na ito bago pa man umunlad ang sangkatauhan. F***, bakit tayo nakatagpo ng napakalakas na nilalang? Malaki ang problema natin ngayon. Gayun din. Hinihiling nito na mag-alok kami ng 10 primordial beast. Mayroong 30 dito sa kabuuan. Kaya ang ibig sabihin ay 1/3 sa kanila ang dapat mamatay. Anong gagawin natin? Anong gagawin natin? Siguro dapat na tayong tumakas. Kung gagawin natin ito, baka magkaroon lang tayo ng pagkakataong mabuhay. Parang nabasa ng hari ng dragons ang kanilang isipan. Malamig itong idinagdag. Yay! Ang ilan sa inyo ay may lakas ng loob na isaalang-alang ang pagtakas. Ang buong isla na ito ay aking palasyo. Kaya sa tingin mo ba ay makakatakas ka sa akin? Kung kahit sino pa sa inyo ang mag-isip na tumakas, ipapatay ko kayong lahat. Mabilis na sumuko ang lahat sa pagtakas ng marinig iyon. Dahil sa katotohanan na sila ay laban sa isang nilalang na umiral sa loob ng 10,000 taon. Naging ganap na kahulugan na nababasa nito ang kanilang mga isipan. At saka, hindi sila makakatakas kahit pilitin nila. Dahil wala sa mga primordial na hayop ang handang mag-alay ng kanilang buhay. Ang magkabilang panig ay umabot sa isang pagkapatas. Bibigyan ko kayong lahat ng 10 minuto para pag-isipan ito at pumili. Kung hindi ko makikita ang 10 primordial beast na pumasok sa sinaunang sektor noon, lalamunan ko kayong lahat. O hindi. Anong gagawin natin? Anong gagawin natin? Ang mga primordial beast ay sobrang nagpanik kaya nagsimula silang tumakbo ng paikot-ikot. Sa ilang mga punto, isa sa mga primordial na hayop ang naglabas ng galit kay Thies. Ikaw ang nagsabi sa amin na pumunta dito. Kaya kailangan mong managot at lutisin ito. Si Thies ay walang ideya kung ano ang dapat niyang gawin. We originally came here to ambush Dexter. But we end up offend Terekos before Dexter even showed. We could end up dead if I don't handle this properly. But what can I do? Walang matalinong panlilin lang ang makapagliligtas sa akin mula sa galit ng gayong ganap na kapangyarihan. Kung mayroon man,
Ang pagtatangka na lampasan si Tericus ay maaaring makagawa ng higit na pinsala kaysa sa mabuti. Ang tanging magagawa ko lang ngayon ay maghandog ng 10 primordial beast. Sa pag-iisip na iyon, tinubukan ni Theus ang kanyang makakaya na magmukhang kalmado habang sinabi niya. Dahil sa kalagayan ng mga bagay, wala tayong pagpipilian kundi gawin ang sinabi at isakripisyo ang 10 primordial beast. Mayroon bang sino man dito na magboluntaryong isakripisyo? Ang tanging natanggap niya bilang tugon ay ganap na katahimikan. Anong klaseng tanong yan? Walang paraan na kusang isakripisyo ng sino man ang kanilang buhay para iligtas ang iba. Nang makitang walang sumagot sa kanyang tanong, nagpatuloy si Theus, mabuti naman. Kung ganoon, wala akong ibang pagpipilian kundi ang gumuhit ng palabunutan. Pagkatapos ay naglabas si Theus ng 34 na energy bar at sinabing, pakikuha ng energy bar bawat isa. Nilagyan ko na silang lahat ng aura ko. Sa inyo na makakatanggap ng mga nagsasabi sa inyo na pumasok sa sinaunang sektor. Mangyaring gawin ito kaagad. Salamat sa inyong lahat para sa inyong kooperasyon. Ang mga primordial beast ay humakbang pasulong at kumuha ng energy bar bawat isa. Hindi nagtagal. Lahat ng 34 sa kanila ay may hawak na isang energy bar sa kamay. Ang Golden Lion King ang unang nagbukas ng kanyang energy bar. Maririnig ang boses ni Theus mula sa energy bar nang bumukas ito. Pumasok sa sinaunang sektor. Inilipat ng lahat ang kanilang tingin sa Golden Lion King at hinimok siya na magpatuloy. Binuksan din ng isang hyena na nakatayo sa tabi ng Golden Lion King ang energy bar nito. Na narinig lamang ang boses ni Theus na nagsasabing, manatili ka rito. Nakahinga ng maluwag ang hyena. Nako, salamat sa Diyos. Ang mga salitang iyon ay halos hindi na lumabas sa bibig ng hyena nang hawakan ng Golden Lion King ang hyena at itinapon ito sa sinaunang sektor. Kabanata 2858. Bagamat ang hyena ay hindi kapani-pani walang makapangyarihan. Hindi ito katapat sa Golden Lion King at itinapon mismo sa sinaunang sektor. Ano? Hindi. F***CQ. Golden Lion King. How could you do this to me? Ang hyena ay nagprotesta sa tuktok ng kanyang mga baga. I had set my sights on that energy bar of yours. But you took it before I could get to it. That's how I ended with the bad one. Since you're responsible for my bad luck. Natural lang na responsibilidad mo yan. Nakangiting sagot ni Golden Lion King. ****starred ka. Papatayin kita. Galit na sigaw ng hyena at sinubukang tumakbo palabas ng sinaunang sektor. Gayunpaman, tila may isang uri ng spell doon na naging dahilan upang mawala ng direksyon ang hyena. Na naging dahilan upang tumakbo ito ng mas malalim sa lugar hanggang sa tuluyan na itong mawala sa paningin. Pagkatapos ay nagpatuloy ang Tiger King sa pagbukas ng energy bar nito. Pumasok sa sinaunang sektor. Ang hitsura sa mukha ni Tiger King ay naging malungkot kaagad. Ang napakalaking ego at pagmamataas nito ang pumihil sa pagtanggap nito sa kapalaran. Pagkatapos ay sinulyapan ng Tiger King ang primordial beast na nakatayo sa tabi nito. Na nagkataong si Fox Phantom. Alam ni Fox Phantom kung ano ang iniisip ni Tiger King sa sandaling makita nito ang tingin sa mga mata nito. Desperadong sinubukan nitong tumakas, ngunit mas mabilis ang Tiger King. Sa isang malakas na paghampas ng makapangyarihang mga paa nito, pinadala ng Tiger King si Fox Phantom na diretsyong lumipad sa sinaunang sektor. Hindi. How could you do this to me? Tiger King. Wala naman akong ginawang masama sa'yo. Kaya hindi mo ito magagawa sa akin. Ako ang hari ng gubat. Kung ako ay wala na, ang sinaunang kagubatan ay guguho. Ikaw ang aking nasasakupan. Kaya dapat mong ikapuri na pinili kitang isakripisyo. Hindi ko kailangan ng dahilan para piliin ka. Sagot ni Tiger King. F***sick ka. Tigaw ni Fox Phantom. Habang ang mga primordial beast ay patuloy na nagbukas ng kanilang mga energy bar. Ang mahihina na tumanggap ng mas asama ay agad na pinilit sa sinaunang sektor. At ang mga makapangyarihan ay pinalitan ng mahihina. Kaya lang,
10 primordial beast ang ipinadala sa sinaunang sektor. Master Terekos, nagpadala kami ng 10 primordial beast ayon sa iyong kahilingan. Sana ay masiyahan ka sa sakripisyong ito. Kabastusan. Galit na sigaw ng hari ng mga dragon. Naikanalito ng lahat. Anong nangyayari dito? Ginawa na namin ang utos ni Thies. Kaya bakit galit na galit pa rin sa amin si Master Terekos? Mahinang lumuhad si Thies habang nagtanong. Nagkamali ba kami sa isang lugar? Master Terekos, pakisabi sa amin kung ano ang ginawa namin para magalit ka. Malamig na tugon ng hari ng mga dragon. Nilalabag mo ang mga patakaran ng laro sa pamamagitan lamang ng pagpapadala ng mahihinang primordial beast. Kalahati. Namula ang mukha ng lahat ng marinig iyon. Medyo malayo ang pupuntahan ni Terekos dito. Nagawa na natin ang ating bahagi sa pamamagitan ng pag-aalay ng 10 primordial beast. Ngunit hinihiling pa rin itong magkaroon ng mga makapangyarihan. Huminga ng malalim si Thies at sinabi, magiging tapat ako sa iyo dito. Master Terekos, ang makapangyarihang primordial beast dito ay pawang mga nangingibabaw na pinuno. Ang buong primeval na kagubatan ay mahuhulog sa lubos na kaguluhan kung sila ay wala na. Paano ito? Bigyan mo pa kami ng 2 araw. At mag-aalok pa kami ng 20 primordial beast. Ano ang sasabihin mo? May mga toneladang primordial beast sa loob ng sinaunang sektor. Kaya madaling mapatay ng Tiger King at Golden Lion King ang 20 primordial beast kung kailangan nila. Sa kanyang sorpresa, tinabi ni Terekos ng may panunuya. Huwag mo akong bigyan ng kalokohan na iyon. Mag-alok man ng 10 makapangyarihang primordial beast o papatayin ko kayong lahat. Please reconsider this, Master Terekhus. The primordial beasts are no passovers. You know. Kung patuloy mo kaming pipilitin, makikipagtambalan kami sa iyo. Walang sinasabi kung sino ang huling tatawa noon. Galit na tumutol ang Golden Lion King. Hahaha, ikaw ang Golden Lion King. Diba? Tinatakot mo ba ako ngayon? Sabihin mo, hindi lang ikaw ang mamamatay ngayon. Akin na ang buong tribo mo at lahat ng lahi mo. Sumama sa iyo sa kamatayan. Ang mga medyo may kaugnayan sa iyo sa anumang paraan ay kailangang mamatay din. Napanood ko kayong lahat na lumaki sa harap ng aking mga mata. Kaya alam ko kung ano ang kaya ninyong lahat. Para sa akin, kayo ay walang iba kundi isang hindi nakakapinsalang grupo ng mga bata. Hindi man lang kayo nagkakaroon ng pagkakataon laban sa akin. Kabanata 2859. Muling nagbago ang ekspresyon ng Golden Lion King at ng iba pa. Alam nilang si Terekos ay malamang na nagsasabi ng totoo. Ano ang dapat nating gawin ngayon? Nagpalitan ng tingin ang mga primordial beast sa takot. Sa loob ng spatial passage. Nagbigay ng thumbs up si Quinlan at ang iba pa sa party sa King of Dragons. Tunay na napakatalino at epektibo ang diskarte ng King of Dragons. Walang kahirap-hirap na inaalis ang 10 primordial beast. Kasunod nito, ang isa pang 10 mas malakas na primordial beast ay maaari ding mapuksa. Talagang iyon ay isang mapanlikha at malamig na taktika. Nakipag-usap ang Golden Lion King kay Tiger Lord sa telepatikong paraan. Tiger King, anong gagawin natin? Sa tono ni Terekos, parang walang puwang para sa negosasyon sa usaping ito. Tinagat ni Tiger King ang ngipin. Hindi ako susuko ng ganun-ganun lang. Ako ang haring tigre. Kaya paano? Gayunpaman, bago matapos ang hatol ng Tiger King, nakita nitong tumalikod at tumakbo ang Golden Lion King. The Asterisk man ito. Nagmura si Tiger King sa loob at tumakas din. Ang iba pang mga primordial beast ay agad na nahulog sa gulo. Tumakas sa gulat. Tapakiramdam na walang magawa. Lumipad din si Thies. Kung wala na ang mga primordial beast, siguradong ilalabas ni Terekos ang galit niya sa akin. Hindi ko matitiis ang galit ni Terekos. Muling umalangaw-ngaw sa ere ang panunuya ni Terekos. Ha? Sa tingin ba ninyo lahat kayo makakatakas? Saan kayo tatakbo? Itong buong Thies Island ay nasa loob ko. Bibigyan ko kayong lahat ng huling pagkakataon. Kung ang 10 pinakamalakas na primordial beast ay kusang pumasok sa sinaunang sektor,
Marahil magkakaroon ka ng pagkakataong mabuhay. Kung hindi, lahat kayo, pati na ang mga miyembro ng inyong mga tribo, ay malilipol. Nagpanik ang mga primordial beast. Anong gagawin natin? Parang hindi nagbibiro si Terekos. Siya ay dapat na may kakayahang makamit iyon. Dapat ba tayong magsikap para sa manipis na pag-asa na ito o isakripisyo ang ating mga sarili upang iligtas ang ating mga miyembro ng tribo? Sa gitna ng kanilang sandali ng pag-aalinlangan, isang nakakabinging tunog na parang kulog ang umalangaw-ngaw sa kanilang likuran. Ang lahat ng mga hayop ay agad na natakot. The asterisk man ito. Nagsimula na bang kumilos si Terekos? Agad silang lumingon upang tumingin at nakita ang isang spatial passage na pumutok sa himpapawid, na naglalabas ng ilang mga figures sa loob. Nagalit ang mga hayop nang makita nila kung sino ang mga bagong dating. Ito ay ang hari ng mga dragon, si Dexter, at ang kanyang partido. Ang kailanawan ay nahuhugasan sa mga primordial na hayop. The asterisk man ito. Dapat ay ginaya ng mga taong ito si Terekos. Nag-alay kami ng 10 primordial beast at natakot ng walang kabuluhan. Nakakahiya ito. Kami ang mga pinuno ng sinaunang kagubatan. Ngunit ang hari ng mga dragon at ang mga hanggal na tao ay kinuha kami bilang mga tanga. Ito ay isang lubos na kahihiyan. Ungol. Ungol. Uungol. Ang mga primordial beast ay umungal sa langit upang ilabas ang kanilang galit. Ang hari ng mga dragon at ang iba pa ay galit na galit. Ang 10 makapangyarihang primordial beast ay napakalapit sa pagpasok sa sinaunang sektor upang mamatay. Ngunit ang spatial na daanan ay naging destabilized at sumabog sa kritikal na yugtong iyon. Kung tumagal pa ng ilang segundo ang spatial passage, magtagumpay sana ang kanilang plano. The asterisk man ito. Kawawa naman. Kakabila ng inis, ginaya ng King of Dragons ang boses ni Terekos at tinuya ang mga primordial beast. Matagal na, guys. Bumantong hininga ang hari ng mga dragon at idinagdag. Paanong hindi ka nakikinig sa mga salita ni Master Terekos? Kung galit si Master Terekos, nidadami ang mga miyembro ng iyong tribo. Galit na sambat ng Golden Lion King. How dare you pretend as Master Terechus? Hindi ka ba natatakot na kitilin ni Master Terechus ang buhay mo? Tumawa ang King of Dragons. Siyempre natatakot ako, pero sa tingin ko ay mga hamak na nilalang lang tayo sa paningin ni Master Terechus. Parang grupo ng mga langgam. Gusto mo bang maghaiganti sa isang langgam dahil sinaway ka nito? Napangisi ang Golden Lion King at ang iba pang mga hayop. May punto ang King of Dragons. Malamang na hindi mag-abala si Master Terekos sa paglilibang sa mga hamak na nilalang tulad natin. Nagtatakang tumingin si Theus kay Dexter at sa kanyang partido. Paano posible na buhay ka pa? Paano ka tumawid sa sinaunang sektor? No way. This is impossible. This must be a ploy. It's a ploy. Ngumisi si Dexter. Fine. You got it right. This is indeed a ploy. Mga tanga. Mamamatay kayong lahat ngayon. Takbo. Tumalikod si Theus at walang pag-aalinlangan na tumakas. Kabanata 2860. Hindi ito biro. Ang King of Dragons ay kasabwat nila. Alam ni Theus kung gaano kakilakilabot ang hari ng mga dragon. Kaya malamang na hindi sila kalaban ng kanilang kalaban. Not to mention, si Quinlan ay nasa kalaban din. Gayunpaman, hindi sila bibigyan ng hari ng dragons ng pagkakataong makatakas. Nanginginig ang katawan nito nang magpakawala ito ng dragon clone. Mabilis na pinalibutan ng dragon clone ang karamihan. Naglabas ng nakakasilaw na liwanag na bomb alert sa lahat. Pinayagan ba kitang makatakas? Patayin. Wala ni isa sa kanila ang maiiwan ng buhay ngayon. Tingilin. Nanguna ang King of Dragons sa pag-atake sa mga primordial beast. Nanatiling kalmado ang Golden Lion King sa harap ng mapanganib na mga pangyayari at sumigaw. Patayin sila. Kung magsanib puwersa tayong lahat. Maaaring hindi naman tayo mas mahina kaysa sa hari ng mga dragon. Subukan natin ito at lumaban para sa pagkakataong mabuhay. Dahil wala ng paraan ngayon. Ang mga primordial beast ay nakapaghanda na lamang para sa labanan. Sabi ni Dexter kina Pangolin at Anteater.
Tulungan mo akong protektahan si Lacey. Kapag nawala siya kahit isang hibla ng buhok, pananagutin kita. Naiintindihan. Agad namang tumango sina Pangolin at Anteater bilang pagsang-ayon. Pagkatapos, lumingon si Dexter kay Soul Wolf. Let's go. Follow my lead. Charge. Pinangunahan ni Dexter ang kanyang grupo at umabant upang salakayin si T.S. Si T.S. ang may kasalanan ng lahat. Muntik pa niyang mapatay si Lacey. Natural. Gusto ni Dexter na maghiganti kay T.S. Gayunpaman, pinigilan ni Quinlan si Dexter. Tahan na. Napatingin si Dexter kay Quinlan. Anong problema? Tinusubukan mo bang protektahan si T.S.? Natuwa si Quinlan. Protektahan si T.S. Bakit mo iisipin yan? Dati-rati, si T.S. ang nagtayo sa akin. Dahilan para matrap ako sa parallel universe sa loob ng maraming taon. This grudge is irreconcilable. Kaya gusto kong patayin si T.S. ng personal. Pero ang away ko kay T.S. Sumingit si Quinlan. Go slaughter the primordial beasts. Makakakuha ka ng spirit pills mula sa kanila. Tumango si Dexter. That works for me. I leave T.S. to you. Then, dahil doon, sumugod si Quinlan patungo kay T.S. Tinabi ni Dexter kay Soul Wolf at sa iba pa. Bibigyan ko kayo ng isang gawain. Pumunta at itigil sina Elder Erebus at Carter. Sina Erebus at Carter ay parehong Celestial Class Warriors. Kahit sino sa kanila ay nagtataglay ng lakas na koga kay Dexter. Halos imposible para sa Soul Wolf at ng iba pa na talunin ang duo. Ang pinaka magagawa nila ay pigilan sila. Gayunpaman, iyon ay isang magandang pagkakataon para sa Soul Wolf at sa iba pang partido na magsanay at magsanay. Tumikim si Soul Wolf. Dexter, masyado mo kaming minamaliit. Gusto mo itigil natin sila. Papatayin natin sila ngayon. Tinabi ni Dexter. Sila ay mga Celestial Class Warrior. Isang antas na mas mataas kaysa sa inyong lahat. Pinutol siya ni Soul Wolf. Isang hakbang na lang ang layo ko mula sa pag-advance sa Celestial Class. Ngayon, ang dalawang iyon ang magiging stepping stone ko. Natutulong sa akin na makapasok sa Celestial Class. Napangiti din sina Connor at Nameless. Pareho tayo ng iniisip. Si Alfred, Killer Wolf, at Tyler ay medyo nasaran ng loob. The Asterisk man ito. Nagsumikap kami ng husto para makahabol. Walang pagod na nilinang. At sa wakas ay nakapasok kami sa hanay ng Ultimate Class. Na tumugma sa aming lakas kasama ang Soul Wolf, Connor, at Nameless. Pero ngayon, asenso na silang tatlo sa Celestial Class. Naiwan kaming isang level. Si Alfred, Killer Wolf, at Tyler ay lihim na nangakong magsusumikap para makalusot sila sa Celestial Class sa lalong madaling panahon. Kinasuhan ng grupo sina Erebus at Carter habang si Dexter ay nakaharap sa isang Primordial Beast. Mahigit 20 Primordial Beast ang naiwan sa larangan ng digmaan. Karamihan sa mga ito ay nakipagdigma na sa King of Dragons. Ang labanan ay umabot sa kasukdulan ng magsimula ito. Kung hindi dahil sa clone ng King of Dragons na nakapaloob sa larangan ng digmaan. Ang mga aftershocks ng mga pag-atake ay maaaring nawasak ang buong T.S. Island. Labis na napalakas ang kapangyarihan ni Dexter habang hawak niya ang Dragon King Sword. Isang divine weapon sa Earth level, na nagpapahintulot sa kanya na masupol ang isang medyo malakas na Primordial Beast. Gayunpaman, hindi niya naramdaman ang kahit katiting na kasiyahan. Ang King of Dragons ay nakikipaglaban sa 20 Primordial Beast sa sarili nitong. Sa paghahambing, ako ay hindi kapani-pani, walang mahina at walang pinagkaiba sa isang piraso ng thrash. Malayo pa ang lalakbayin ko. Isang hakbang na lang ang layo ng Soul Wolf, Connor, at Nameless para maabot ang Celestial Class. Kaya, ang kanilang mga kakayahan ay maihahambing sa isang mas mahinang Celestial Class Warrior. Nang magsanib puwersa ang trio, nagawa nga nilang pigilan sina Erebus at Carter.